15 years, Bakit sila nag-stay? 30 years. Hindi pa sila parehas yung inyong mga dahilan. Kung bakit nga ba Nagiging OFW. hindi umuuwi? Tinubuan na ng lahat-lahat. Morning. Good morning. Where's the other one? Tinatakpan niya na parang ebs lang. Morning, kabayan! Ito na naman ang kwentong kabayan. Simulan natin ang ating araw na ipapainit ako ng tubig para sa kape. Magcha-chapati tayo with egg. Ayan, chapati. Kinakain dito ng kung sino man, mapa Asian, whatever, anong lahi mo. Kapag andito ka sa Middle East, kakainin at makakain mo talaga to, huwag ka mag-inarte. 2 eggs. Uy, basag na to. My gosh. Yan, 2 eggs. Yan, tatanggalin mo yung plastic. Walang oil, walang kung ano. Basta mainit lang yung kawali, ilalagay mo yan. Ito yung plastic ko. Nakarap lang parang ano, lumpia wrapper. Pero hindi. Can you move, Sophie? Ayan, oh. Sa mga nasa Middle East, makaka-relate kayo ng ganito. At meron din yata sa Europe, ginagawang tortilla. Pero hindi tortilla, parata. Kapag medyo nag-brown na siya, ayan, binabaliktad na. Kapag naging ganyan na siya, lagay ako ng ganito. Ng itlog. Yung itlog mukhang bulok na. Ayan, tapos sunog na siya. Babaliktad ko lang. Masarap yan sunog. Okay. Ayan, ganito na siya. Ooh. Yung ganito kasi, matagal pa naman yung expiration. Pero kasi, kapag yung freezer mo, o yung ref mo is hindi ganun kalamig, hindi siya tumigas, malalambot na siya ng ganyang kalaunan. So, ganito ang naging itsura niya. Sophie! Go down, mama. Another egg. Ewan ko sa iba kung ganito rin yung ginagawa nila, pero ako kasi kailangan ko may egg. Para sa mga nagtataka na siguro nakapanood na ng vlog ko, una-una na Love Clany yun, still ako pa rin si Love Clany. Yan nga lang ang kaibahan ngayon is yung kwento ko bilang dito sa OFW, yung mga ipapakita at isasabihin ko sa inyo. Magbibigay ako ng mga anong kwento dito naman natin o kahit sa abroad. Ayan, yung mga nakakausap natin. Karoon kayo ng idea na hindi na kung ano ang buhay talaga dito sa abroad. Ano is okay. Well, it's okay. Okay naman talaga. Yung depende lang sa ibang sitwasyon. May mga sitwasyon kasi na okay, masaya, pero is hindi ganun kaganda. Pero may mga magaganda rin. Bakit sila nag-stay? Hindi umuwi agad-agad. Parang dati ako, yung kwento ko lang. Bago ako dito 2010. Ang sabi ko, mabayaran ko lang yung utang ko o yung niloan ko pag punta dito. Pero hanggang ngayon, 2026, andito pa rin ako. Ano nga ba ang dahilan ko? Di ba? May iba't ibang dahilan ng mga OFW. Kaya hindi natin masasabi o maghaka-haka ng kung ano ng mga dahilan nila. Bakit nga ba sila hindi nakakauwi o hindi nakakapag-for good agad? Ayan, kahit nasa ibang bansa tayo, minsan ang gamit natin o kape natin is pang Pilipinas pa din. Greatest Choco Mix. Ayan ang aking kape. Ayan ang aking iinumin today. Siyempre magbe-breakfast ako. Ayan. So breakfast din ang aking mga batuta. At ito yung breakfast nila ngayon. Bigla namang ayaw mo na ngayon to Ito ang favorite mo dati Hoy, eat na your food. What you want? Wala, ayaw niyo dun sa bowl. Come on, Sophie. Yan na. Ayaw mo dun sa bowl na yon? Hmm?
It's my chocolate coffee and parata. Ayan, good morning. Ginamit ko yung phone ko kasi hindi na siya mainit. Kasi wala nang memory yung aking GoPro. Ayan, so napaka-glass skin ng aking mukha kasi nakaatapat sa araw. Simulan na natin. Bakit nga ba nagtatagal yung mga Pilipino o yung mga kabayan o kahit sinong kaya sila umuwi after 2 years, after 3 years, ganun. Number 1 na dahilan nila is mataas yung sahod o compare sa Pilipinas. Kapag nga naman umuwi ka ng Pilipinas tapos the same ng iyong line dito sa abroad is medyo may mataas ng konti yung sahod kaysa sa Pilipinas. Family responsibility. Ito yung karamihan talaga na dahilan kung bakit talaga nag-stay na dito sa abroad na kabayan natin. Daily expenses ng family, ang nagbibigay, education ng mga anak, nagbibigay especially sa mga single mom na nakakausap ko. Yung mga breadwinner talaga na siya lang yung inaasahan. Yung pangarap, sariling bahay, magkaroon ng sariling negosyo, ganang ganun, tumatagal ka talaga dito sa abroad. Nag-iipon ka kasi iniisip mo na pag umuwi ka ng Pilipinas, pag umuwi ka sa bansa mo, is kailangan meron ka nagkaroon ka na ng bahay, nagkaroon ka na ng negosyo, tapos mo na ang mga kapatid o anak mo, o sino man ang pinaaral mo. Kaya taon ba ang pag-aaral ng mga anak o ng mga kapatid mo? 5 years, 4 years, kung halimbawa nasa maliit pa, ay talaga naman tatagal ka dito. Tapos ang kasamaan pa niyan, kung sa tagal mong yun, tapos hindi nakatapos yung mga anak mo o hindi nakatapos yung kapatid mo, sakit. Ang sakit, di ba? Tumanda ka na dito, andito na lahat bas na lahat ang iyong mga ugat. Bas na lahat ng mga ugat mo, dito ka na tumanda, dito na pumuti yung buhok mo. Tanggal yung mga ngipin mo. And the end of the day, sakit pa rin dahil hindi nga natupad yung isang pangarap mo na dapat iyon lang yung magiging achievement mo bilang isang breadwinner o magulang. Mga naiwan na pinaaral mo. Naging emotional na. Pang ilan na ba tayo? Pang 3? O nag-stay kami dito sa abroad is yung long-term financial goals. Yun nga, still financial nga talaga yung pinaka main reason bakit nag-stay dito ang mga kabayan o ng mga, kahit naman hindi kabayan kahit naman hindi Pilipino, yung mga ibang lahi din dito, stay din sila ng for a long time. Iba tayo ng topic. Ang kagandahan talaga sa ibang lahi at saka sa atin, tayo kasi more give. Especially sa mga Indian. Kasi talaga, super tipid dito sa ibang bansa. Pero kasi makikita mo na nagbibuild na sila ng sarili nilang bahay, sa pamilya nilang bahay. Talagang alam mo yun, makikita mo yung ganun lang, mas mataas yung sahod natin, kaysa sa kanila. Pero short term o short na years nilang nagstay dito, may nabuild na silang bahay. Unlike sa mga Pilipino, hindi ko naman nila lahat. Kasi give and give. Nalilimutan natin yung savings. Minsan, yung future natin, dito 15 years. Pero nasaan? Yung 15 years na wala pang sariling bahay, walang sariling lupa, investment o business. Nasaan? Meron ka naman, thankful naman kay God kasi nakakapag-provide ka. Nakakapag-provide ka sa family mo, which is, yun naman talaga yung goal ng isang OFW, kaya nag-a-abroad, makakapag-provide ka sa family. Pero, the long term, nandito ka sa abroad, magbabox, asan ang savings mo? Subscribe. Bye-bye. Salamat.